Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kumpirmado PBBM at aktres huli sa larawan, sumisinghot ng pulburon, Expedia agent testigo. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay PH Balita. Nasa description po ang full video link ng video nito. I-subscribe nyo na po, PH Balita. Yan mga kababayan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon itong pagbubulgar, no? Interview ni Ma'am Maharlika dito kay Expedia agent, no, na talagang nagsalita at ibinulgar na mayroon nga talagang larawan at kinumpirma na si PBBM at itong si actress, alam naman natin kung sino yan, no, si Maricel Soriano, no, ay magkasamang sumisinghot. Nako, eto mga kababayan, para mas lalo po nating maunawaan at mabigyan ng tamang komento, panoorin po natin ang video nito. Eto na po. Frequently seen inhaling white powdery substance. So dun po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Kinumpirma at pinatunayang totoo ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales ang mga dokumentong inilabas ng controversial vlogger na si Maharlika sa kanyang expose, kung saan ipinakita niya ang mga documents ng pre-operation at authority to operate na dapat isagawa upang isurveillance at kalaunan ay pag-aresto sa mga sangkot na personalidad kasama ang isang aktres at ng kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Matatandaang matapos lumabas ang nasabing expose ni Maharlika, agad itong itinanggi ng PIDEA. Nakahanda rin umanong mag-testify ang dating PIDEA agent sa darating na investigasyon ng Senado upang patunayan na siya ang nakapirma sa dokumentong ipinakita ni Maharlika. Lagot na. Hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit ko kanina pictures. Meron po ba kayo natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Nako, mga kababayan, no, ibig sabihin ba si Sir po yung nag-supply ng mga confidential information na ito? Mga kababayan, kasi sabi niya wala pa ba sa inyo yung di ba? Parang ipinadala, di ba mga kababayan? Pero palakpakan po natin si Sir, napaka-tapang ni Sir, no, para gawin po ito. Di ba? Kasi presidente po ang kanyang kinakalaban dito. Pero alang-alang po sa taong bayan kung totoo man ito, di ba? Eh sa bagay, may mga ebidensya na nga mga ka-review, di ba? So palakpakan po natin, napakatapang po ni Sir. Wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para... So yan mga kababayan, walang video pero may litrato. So hindi pala video ang hinahanap natin mga ka-review. No, hindi pala video yung inaabangan ng taong bayan, kundi litrato. No, ito sasabihin naman ng mga iba, no, nung iba.
Alam na kung sino yung iba yung sila tinutukoy natin. Baka sasabihin na edited ito. Ba? Baka sabihin edited po ito. O, kailangan po yung litratong yan, may mga medyo kalakalawang na yan, di ba? Kasi matagal na eh. Pero ganun pa man, mga kababayan, maging picture man po yan o video or legal documents, di ba? Eh, isa pa rin po ang ano niyan, isa pa rin po ang gustong ipahiwatig niyang mga ebidensya na yan. Na tayo po ay nabudol. 'Di ba? Tayo po ay merong presidente, 'di ba? Na ganyan, 'di ba? Which is na sa palagay niyo po ba karapat dapat maging presidente ang isang gumagamit, mga karibin natin? Kaya number 1 pa ng mga kalaban ng gobyerno yan, di ba? Yung mga nagpupulburon. Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iniingatan niya yung yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. Limang pictures. So, doon po sa Iba't mga... ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon when sa you say- confidential information. Ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? Mga more or less 5 yun. So doon po sa litrato, kasi based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, nandun Doon ko pa po yung iniwan yun kasi nung ito kaso po na ito, no, ito Mga kabayan, doon iniwan sa PIDEA. Pero ngayon po, yung PIDEA po, di ba, tinatanggi po nilang mayroong ganyang dokumento, mga kababayan. So, kayo, ano ang naiisip nyo? Posible pa kayang ma-recover yung mga ganyang documents, mga kababayan, kung ang inaakusahan ay ang presidente, di ba? Sa palagay nyo ba walang connection ang presidente sa PIDEA, mga karibin natin? Di ba? Sa palagay nyo ba manindigan yung PIDEA against dito sa kay PBBM? Or di ba, baka gusto rin gaya rin sa kapulisan, di ba, nung ano yung
gusto rin ng promotion. Di ba? Promotion, mga kababayan. Tinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo. No? Marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso. No? Pag hindi natutuloy, dyan lang. Andyan yung nakapile yan dyan sa sa investigation division. So, ganoon naman po kami. Kahit yung mga case holders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no? Andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga, ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi, siyempre, may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Sir, Yun. gusto kong balikan yung sabi mo more or less 5 pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant nung March 11, actually March 10, 2012, na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumisinghot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos. Maalala niyo pa ba kung colored po ba yung picture? Opo, Maalala niyo pa ba? colored. Kasi kuha po yun dun sa cellphone ng confidential informant. At yun nga po, bali i-print out niya, pinakita naman din niya O, ito yan sir, ito ganyan, nasa cellphone niya. So ngayon, yung dala-dala nga niyang computer printout na mga pictures na depicting several personalities including Maricel and politician Bongbong Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya At Siya yung nag-identify. Opo, siya. Hindi naman, kahit na kilala ko kung sino yung mga personalidad na yun o kapareho ng muka, sa kanya ko po pina-identify at yun, ipinanumpaan niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan po niya yun. So, sir, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko na po masyadong Pero yun, merong pagkakataon na nag-iinuman Nagiinuman. Nagiinuman opo Nagiinuman. May mga alak May mga alak. Okay. So, yung mga Yan mga kababayan, pag may alak, may balak. Nako po. pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with that pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually, wala naman po akong kamalay-malay. Nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PIDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate? Maliban sa 5 pictures? Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, yan po, nilagay ko sa isang folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue at naglalaman po yan ng sworn statement o yung deposition ng witness. Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at yung kalaunan pinanumpaan pa niya po yun talaga dun sa Legal and Prosecution Service.
Kasi nung time na yun talagang nung sinabing nung magbalik nga siya sir matutuloy ba tayo? Wala eh, talagang ayaw nung ayaw nung Higher ups. PDGO. Kaya wala hanggang sa na-shelve na lang yan. Yang Sir, na yan. Kaya yung folder na yon nandun lang eh. Sa totoo lang, yung mga folder namin sa IIS lang naman eh, nakapatong lang yan doon, nakasalansan eh. Dahil nga yung IIS is isa sa mga yung area na yon, kumbaga yung bang kung hindi ka authorized kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon eh. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi ha? Dito sa mga revelasyon, yan. Ni Sir ex-PDEA agent, no? Na team leader doon sa sanang operation, no? Doon sa pag-aresto sana. Pero pinigilan mga kababayan ng matataas na tae sa gobyerno nung panahon yon. Kaya ano pa rin, no? Masasabi natin na connected nga, no? Sa mga dilawan. Di ba? Yung si PBBM, no? Pinagtanggol eh. Pinagtanggol kasi di ba? Kung hindi yun pinagtanggol or kung hindi prinotektahan, huli na sana yun. Malaking balita sana yun. Well, ano yung mga kababayan, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba ang inyong opinion para malaman po ng ating mga kababayan, no? Yan, at kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay PH Balita. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay PH Balita. Maraming salamat po.